Formal lang naghain ang Office of the Ombudsman mga kababayan ng plunder case laban dito kay Senator Marcolita at tatlong iba pa. Sina Mike Defensor, itong si Joseph Espiritu at Aristotle Biray. So narapol na ito mga kababayan sa Sandigan Bayan. Itong kaso ni Senator Marcolita mga kababayan ay narapol ito sa sala ni Justice Carl Miranda sa 3rd Division sa Sandigan Bayan. Itong kay Senator Marcolita naman at ang kay Mike Defensor mga kababayan, narapol ito sa sala ni Justice Michael Musngi sa 4th Division. Itong kay Joseph Espiritu dito naman sa 6th Division sa sala ni Justice Sara Fernandez, at itong kay Aristotle Biray mga kababayan ay sa sala ni Justice Maria Arsiga sa 1st Division mga kababayan. So formal na naghahain ng plunder case ang ombudsman laban dito sa 4 na individual mga kababayan. Kasama dito itong si Senator Marcolita. At humingi na ng precautionary hold departure order ang ombudsman sa Sandigan Bayan para mapigilan ng lumabas itong 4 na nasabing individual sa ating bansa mga kababayan. So tandaan nyo ito non-bailable offense ito mga kababayan. So kapag magpalabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban dito sa 4 ay makukulong na tong mga to. So kasama ito si Senator Marcolita mga kababayan. Yung pagpalabas ng warrant of arrest ay anytime soon yan mga kababayan. Baka sa Lunes or Martes expected natin yan na talagang magpalabas na talaga ng warrant of arrest itong Sandigan Bayan laban dito sa 4 na nabanggit na individual. Ito na mga kababayan ang sinabi ng Iglesia ni Cristo na selective justice is injustice. So marami silang mga pinapatungkulan dito. Kung bakit ay si Senator Marcolita lang ang inihainan ng ganitong kaso, na marami namang umano na mga politikong tumanggap ng mga donasyon galing sa mga private personality. So nabanggit dito mga kababayan, ang selective justice ay si Pangulong Bongbong Marcos umano ay tumanggap din naman ng limpak-limpak na milyones na donasyon noong nakaraang presidential election. So dito natin malalaman mga kababayan kung talaga bang totoo ba talaga itong pagtutugis nila sa mga politikong lumabag sa batas, itong pagtanggap umano ng donasyon para sa kampanya sa politika mga kababayan. At nabanggit din na nagsilabasan din ngayon ang mga individual na umano'y nagdonate din ng milyon-milyon kay Pangulong Bongbong Marcos, kung saan ay naluklok na itong mga donors na ito sa kabinete niya. At alam nyo na yun kung sa sino-sino yung mga yun na mga nagdonate sa kanya ng limpak-limpak ng salapi, at ngayon nakaluklok na sa kanyang kabinete. So antabayanan natin ito mga kababayan, at expected natin na next week ay talagang maglabas na ito ng warrant of arrest itong Sandigan Bayan dito sa 4 na individual.